ko po bang tanungin kung bakit po sa mga papel kayo po ay nakalahad bilang executive assistant? Ms. Baterna, please tell the truth kasi napag-usapan na po ito last and you were here. And Attorney Roque was here. And the eviction, the petition filed before the Court of Appeals, ang isang mga lawyers doon si Harry Roque at isa ka doon sa mga witnesses at saka si Miss Cassie Ong. And doon sa witnesses, nilagay doon executive assistant ni Cassie Ong, Ronalyn Baterna. So whether I would advise you, Miss Baterna, to respond to, wag ka magsinungaling kasi kakalabas mo lang. Ngayon, andun, hindi yung magsinungaling, pinirmahan mo yon. Ha? So I would advise you to tell the truth. Be honest. Ha? Be honest. Kasi kakalabas mo lang, baka naman makontempt ka uli. Si Cassie Ong ba nagsasabi ng totoo? Oo o hindi? O ang sabi niya, wala daw siyang kinalaman sa Pogo, sa Lucky South. Is she telling the truth? Of course she's lying because that is contrary to your prior testimony. Thank you very much, Mr. Chair. Mr. Chair, I wish to propound some questions to Ms. Baterna with regard to some of the statements that she made in the previous hearings. Ms. Baterna, noong nakarang hearing po, noong August 22, sinabi niyo po na kayo ay executive assistant ni Ms. Cassie Ong. Tama po ba? Wala po akong sinabing executive assistant po ako. Yung sa papers po. Sa papers. So, sinasabi niyo po ba na hindi po kayo executive assistant or kayo po ay talagang executive assistant ni Ms. Cassie Ong? Hindi po, Madam Chair. Maaari ko po bang tanungin kung bakit po sa mga papel kayo po ay nakalahad bilang executive assistant? Parang nilagay niya po yung name ko, Madam Chair. Meron po ba kayong pahintulot na ilagay po yung inyong pangalan bilang executive assistant sa final po na petition kaugnay po doon sa eviction case? Wala po, Madam Chair, kasi usually po, siya po yung parang, ano ba tawag dun? Siya po yung nagdi-decide. Tapos parang ipapasign niya na lang po sa akin. Mr. Chair, parang ganun po, Madam Chair. Mr. Chair, may I interject with the indulgence? Ms. Baterna, please tell the truth kasi napag-usapan na po ito last and you were here. And Attorney Roque was here. And the eviction, the petition filed before the Court of Appeals, ang isang mga lawyers doon si Harry Roque at isa ka doon sa mga witnesses at saka si Miss Cassie Ong. And doon sa witnesses, nilagay doon executive assistant ni Cassie Ong, Ronalyn Baterna. So whether I would advise you, Ms. Baterna, to respond to, wag ka magsinungaling kasi kakalabas mo lang. Ngayon, andun, hindi yung magsinungaling, pinirmahan mo yon. Ha? So I would advise you to tell the truth. Be honest. Ha? Be honest. Kasi kakalabas mo lang, baka naman makontempt ka uli. Thank you, Mr. Chair. Okay. Thank you, Please Mr. proceed. Chair. Let me restate the question then, Ms. Baterna. So, talaga po ba na sinasabi niyo po ba na hindi po kayo executive assistant ni Ms. Cassie Ong? Hindi po, Madam Chair. Siya po yung nagdi-decide. Tulad po ng mga papers na pinapapirma niya po sa akin. Ano po ang relasyon niyo kay Ms. Cassie Ong kung hindi niya po kayo executive assistant? Parang boss ko po. Siya po yung tinuturing kong boss. Kasi siya po yung maraming inuutos. Opo. Pwede ko po ba tanungin kung ano po yung yung responsibilidad niyo po ano po yung saklaw ng responsibilidad niyo bilang boss niyo po si Cassie Ong? Ano po yung mga inuutos niya sa inyo? At tulad po nung sa mga papers, dahil siya po yung kasi nung una po, kinuhanan niya rin po ako ng ID, tulad po nung ginawa niya po kila Mr. Linsangan. Tapos, ang sabi niya po sa akin, parang ililipat daw po yata sa name ko. Yung parang ganun. So, since gawa naman po ng attorney yung mga papers, so iniisip ko po, legal po siya. Yung mga pinipirmahan ko po, Madam Chair. May mga pagkakataon po ba, Ms. Baterna, na nakakasama kayo sa mga lakad ni Ms. Cassie Ong?
Yes po, nabibigyan naman po akong chance. Opo. Base po sa inyo pong pagkakaalam, kasi nabanggit po ni Ms. Cassie Ong sa nakadaan po nating mga hearing na nung nakadaang hearing na boyfriend niya daw po si Wesley Guo. Base po sa inyong kaalaman, boyfriend niya nga po ba talaga si Wesley Guo? Hindi ko po alam, Madam Chair, kasi hindi naman po siya nag-share sa akin ng mga personal niya po. May mga pagkakataon po ba na nakikita nyo ng magkasama si Ms. Cassie Ong at si Wesley Guo? Parang meron po. Maaari nyo po bang ibahagi sa komite na ito? Ano po yung pagkakataon na yon? Ano pong okasyon? Ilang beses nyo na po sila nakitang magkasama? Okasyon po yun, Madam Chair, parang Valentine's, parang nagbigay ng flower yata si Wesley. Saan po naganap ito, Ms. Baterna? Doon po sa yung aesthetic salon niya po. Kasi nakita na lang po namin yung flowers na dala-dala niya po. Nakita niyo po mismo yung pagbibigay ni Wesley Guo kay Cassie Ong noong mga bulaklak? Nung dumating po sila doon, dala-dala niya na po yung flowers, tas kasama po si Sir Wesley. Saan po sila pumunta pagkatapos nun? Sa opisina niyo po ba? Ay, hindi ko na po alam, Madam Chair. Hindi. Saan niyo po sila nakita? Sa aesthetic salon niya po. Nandun Sa po may- kayo sa aesthetic salon? Opo. Hindi po sa inyong opisina? Ay, hindi po. May mga pagkakataon po ba bukod kay Wesley Guo? May pagkakataon po ba na nakita nyo na magkasama si Ms. Cassie Ong at si Alice Guo? Hindi po, Madam Chair. Sa inyo pong pag-alala, kahit kailan po hindi nyo po nakikita pa si Ms. Alice Guo? Once po. Kailan po ito? Pero hindi po yung totaling nakaharapan. Opo, maaari niyo po bang ibahagi kailan yung pagkakataon na iyon na nakita niyo si Alice Guo? Hindi ko po madaan, Madam Chair, kasi doon po ulit sa aesthetic po, may parang pinagawa po siya. Parang Opo, ganun. parang ang dami po nagaganap, Mr. Chair, dito sa aesthetic salon na ito. Maaari niyo po bang ibahagi yung pangalan ng aesthetic salon at saan po ito nakatayo? Sa Porac po ba? Sa Bamban? Saan po itong aesthetic center na ito? Ang alam ko po ay dati po, nakatayo po siya sa may friendship po, Angeles. Pero nag-close, wala na po yung wala na po yung, tawag doon? Yung store. Lumipat po yata, pero hindi ko po alam kung saan na po nila nilipat. Opo, ano pong pangalan, kung naaalala niyo po, yung pangalan ng aesthetic center? La Princesa po. La Princesa. Yes Opo. Sino po ang may-ari nito? Ang pagkakalam ko po kay Ma'am Cassie. Si Cassie Ong po. Opo. Doon po sa aesthetic center na yon, base po sa inyong sinasabi, nakita nyo na po sa dalawang magkaibang okasyon na binisita po ni Wesley Guo, si Ms. Cassie Ong, at binisita din po ni Ms. Alice Guo, si Ms. Cassie Ong. Doon po sa aesthetic center na ito. Yes po, Madam Chair. Magkaibang pagkakataon po ito. Yes po, Madam So, dito po sinasabi niyo po sa komite na sigurado po kayo na magkakakilala si Ms. Cassie Ong, si Ms. Alice Guo, at si Mr. Wesley Guo. Yes po, Madam Chair. Okay po. Salamat po, Ms. Baterna. Sunod po na tanong ay, kilala niyo po ba si Mr. Duan Renwu? O yung tinatawag po na Big Boss? Yes po, nakikita ko po siya. Nung mga pagkakataon po na nakikita niyo po siya, kasama niyo po ba si Ms. Cassie Ong? Siya po yung kasama ni Ma'am Cassie po. So sa lahat po ng pagkakataon na nakita mo si Mr. Duan Renwu, lahat po ng pagkakataon na iyon ay magkasama sila ni Cassie Ong. Yes po, Madam Chair. Sa mga pagkakataon po na nakikita nyo sila, ano po iyon? Okasyon po ba yon o may trabaho ba? Meron ba silang transaksyon na ginagawa? Ilang beses nyo na po ba sila nakita na magkasama? Minsan lang po, Madam Chair, kasi hindi po sila palagi pumupunta doon kung saan po ako nag-work. Opo. Pag sinasabi niyo po na kung saan po ako nag-work, sa Lucky South 99 compound po? Yes po. Okay. Para lang po malinaw po sa amin. Hindi po sa Whirlwind
Sa Lucky South 99 po. Yes po. Bihira nyo po sila nakikita, pero may mga pagkakataon po na nakita nyo na magkasama sa ilang okasyon na bumibisita si Ms. Cassie Ong at si Mr. Duan Renner Bu nang magkasama sa Lucky South 99 office. Yes po, Madam Chair. Opo. Ano po yung dahilan na bumibisita po sila sa Lucky South 99 na opisina? Siguro po, chinecheck po nila yung building, parang ganun. Chine-check po yung building? Opo, ano ba tawag doon? Yung yung negosyo nila, parang ganun po siguro, Madam Chair. Opo. So, involved po ba sila sa operasyon ng Lucky South 99? Kaya sila nag-check ng building? Hindi ko lang po alam, Madam Chair. Opo. Sige po. Sa Lucky South 99 po, kayo po ay treasurer ng Lucky South 99. Hindi po. Ano po ang official designation nyo? Wala po ba kayong official na designation doon? Yung corporate secretary po. Kaso Opo. papers only. Kindly wrap up, Opo. Congresswoman Sansing. Opo. Ito pong kasi po yung Lucky South 99, meron pong mga utilities na binabayaran tulad po ng tubig at kuryente. Nakikita nyo po ba yon kapag merong mga gano'n na pinaprocess? Yung mga dumadating po ng mga bill? Hindi po, Madam Chair. So, hindi nyo po nakikita? Hindi po. Hindi nyo din po alam kung ano yung billing address ng Lucky South 99? O alam nyo po ba? Billing address po. Opo. Kapag Yung meron address lang po yung alam ko, pero yung billing address na ginagamit po nila, hindi po. So, hindi po kayo involved doon sa pagbabayad ng utilities, tubig at kuryente? Hindi po. Okay. Sige po. Huling tanong na lang, Mr. Chair. Nabanggit po sa mga nakarang hearing na kayo po ay shareholder at officer ng Fujian, Shen Amoy at Lucky South 99. Tama po ba? Yes po, Madam Chair. Alam niyo po ba kung magkano po yung equivalent ng value ng inyong shares na hinahawakan sa Fujian, Shen Amoy at sa Lucky South 99? Sa totoo niyan, Madam Chair, hindi ko po talaga siya matandaan. Opo. Hindi niyo po natatandaan o hindi niyo po alam? Hindi ko po alam. Opo. Kasi, Mr. Chair, mahalaga po yung katanungan natin na ito. Kasi po, sa estimate po, ang value po ng shares na hawak ninyo sa Fujian Shen Amoy ay naglalaro sa 1.5 million pesos. At sa Lucky South 99 naman po, ilang milyon din po. Higit po sa 1 milyon. Ngayon po, kung nakapangalan po sa inyo yung shares na iyon, sinasabi niyo po ba dahil hindi niyo po alam kung magkano, hindi po kayo yung actual na nagpasok ng pera para po makuha yung shares na ito? Wala po talaga akong idea dun sa Amoy. Last Wala question, po. Congresswoman Sansing. So, yes, Mr. Chair, thank you. So, ang huling tanong ko po, wala po kayong pinasok na pera? Wala po. Kahit Wala po po, ako. nakalagay kayo bilang shareholder dito po sa dalawang kumpanya na ito? Yes po, Madam Chair. Okay. Yun lang po, Mr. Chair. Mr. Chair? Yun lang po yung aking mga katanungan, Mr. Chair. Yung Mr. iba Chair. po sa aking mga katanungan para po kay Ms. Cassie Ong. Pero Mr. Chair, while we are waiting for Cassandra Ong, I wish to ask Ms. Baterna. Ms. Baterna, nakikinig ka naman kay Cassie Ong, di ba? Si Cassie Ong ba nagsasabi ng totoo? Oo o hindi? Answer the question, please. Hindi ko po Pakisagot. alam, Madam Chair. Are you listening to her? Yes po, Madam Chair. O, ang sabi niya, wala daw siyang kinalaman sa Pogo, sa Lucky South. Is she telling the truth? Hindi ko po alam, Madam Chair. Of course, she's lying because that is contrary to your prior testimony. May I proceed to Cassie Ong, Mr. Chair? Just a Congresswoman- couple of questions. Congresswoman Luisa, can we give her 3 minutes? She has to, I think she's not feeling well. Mr. Chair? The doctors in the house will, saan? Dito. Mr. 1 Chair? minute suspension.
while we're waiting for Cassandra Ong, some members will ask some of the resource persons present. Mr. Chair, Yes, please proceed, this Vice is Chair. just in addition to the documents which are being requested by the Honorable Keith Flores to complete the picture of the one which is being created by Cassandra Ong in supplying so many strange answers. May I request as well that she produce the construction agreement and the building plan of Whirlwind Corporation, which was leased to Lucky South Corporation. This is in addition to the ITR and also the real property tax of the Whirlwind Corporation pertaining to this 2.5 hectares of the mansion house and the 7 hectares of the property previously owned by the Cruz family. May I request as well, Mr. Chair, for the deed of sale of Lucky South to Mr. Cheng, the one she mentioned as well earlier, and the contract of lease, which she kept on saying when she said that she's merely subleasing, or Lucky South is merely subleasing the facilities to POGOs. So all in all, Mr. Chair, these are 6 documents: construction agreement, building plan, ITR, RPT, deed of sale of Lucky South to Mr. Cheng, and then the contract of lease to the sublessees. So move, Mr. Chair. Okay, so there's a motion by Congressman Luis Trio with all the documents pertaining to the Lucky South 99 and the Whirlwind Corporation. Any second the motion? Second. Duly seconded. Any objection? Hearing none, the said motion is now approved. We may ask questions to other resource persons present. If the Congressman Zia is done, Actually, I'm reserving my questions for Ms. for Ong. Congresswoman, Ms. Ong, yes. Ms. Ong, okay. So ako, meron lang akong tanong dito kay Mr. Linsangan at kay Mr. Chua. Nung last hearing, tinanong ka namin kasi meron kang binentang lupa, no? Tama ba? Good afternoon, Mr. Chair. Yung pong pagbebenta ng lupa, Mr. Chair, is authorized representative lang po ako, Mr. Chair. So, authorized representative kanino nung may-ari ng lupa? Yes, Your Honor. Sino po ba ang may-ari ng lupa? Ang may-ari po ng lupa, Mr. Chair, is si Mr. De Mayo, Mr. Chair. Mr. Di Mayo. Yes, Mr. Chair. So, mayroon siyang SPA na Yes. pinirmahan para sa'yo. Yes, Mr. Chair, meron po. Nag-provide ka ba ng kopya ng SPA dito? Yes, Mr. Chair, meron po. Okay. So, magkano yung bentahan ng lupa? Based doon po sa document na na-retrieve ko, Mr. Chair, is around 7,500 per square. And how big is the property? 2,500 square meter, Your Honor. So, magkano, kung natatanda mo, magkano yung total na pinagbentahan ng lupa? The total amount, Your Honor, is 18,750,000, Your Honor. 18 million. Yes, Your Honor. Okay. Nung last hearing, inadmit mo rin na merong pumasok sa account mo na 16.7 million. Tama? Yes, Mr. Chair. Okay. At ang sabi mo, yung 16.7 million na yon, proceeds nung lupang pinagbentahan. Yes, Mr. Chair. May I explain, Mr. Chair? Sige, paki-explain. Kasi ang presyo ay 18 million something, pero ang pumasok sa iyo ay 16.7 million lang. Yes, Mr. Chair. So what is the reason behind the yung difference? Mr. Chair, nung pong binayaran siya ng buyer, binawas na po kagad nila yung commission nila, pati po yung capital gains tax po doon sa payment po. So kaya po naging 16,700,000 plus lang po. So magkano yung amount ng property? 18,750,000, Your Honor. And the capital gains, anong year yan? 2022, Your Honor. So 2022, how much is the capital gains tax BIR? 2022?
It is 6%, Mr. Chair. 6%. So 6% ng 18 million ay magkano? So 1.04 million yung capital gains. Yes, Your Honor. Tama? Yes, Your Honor. Okay. Magkano yung amount? 18? Plus the 5% commission, Your Honor. na So binawas. 5% yung commission ng Mga agent and... mga po. agent. But ilan ba yung agent doon? Marami po, Your Honor. That time, marami pong sobrang dami po ng Kasama agent. ka ba sa agent? Opo, bale, nag-ahente lang din po ako dito, Your Honor. So saan ka? Agent ng buyer? Agent ng seller? Ano ba? Sa seller side po, Your Honor. Sa seller side. So you're telling me that the buyer nagbigay ng 5% commission sa agent at yung seller naman nagbigay din ng 5% commission sa ahente. No, Your Honor. The seller po ang nagbigay ng 5% commission in both sides, Your Honor. Hinati po yung 5%. Hindi, kamo, di ba, ang sabi mo, both side, no, yung seller at yung buyer, may commission yung ahente. Yes, sir. Hinati po yung 5% na binigay ng seller. And can you please give me a figure? Anong ballpark figure nung commission? Yung nakuha ng sa buyer side tsaka sa seller side? Si Mr. Chua ba ay ahente ka rin? Wala, hindi ka kasama dyan sa transaksyon na yan. Okay. Nasa 468,000, Your Honor. Okay, so 468,000. Yan ang commission mo. Hindi po sa akin lahat. Hati-hati pa rin po. Magkanong portion, magkanong share mo dyan sa 468,000? Part po nito, mga nasa, lang po, mga sa 100,000 plus. Okay. Ang tanong, bakit hindi ibinayad yung pera direkta sa seller ng property? Bakit dumaan sa account mo? Because actually, Your Honor, may overpriced yung ibang agent, Your Honor. Teka. Yung nasa deed of sale, magkano? 18,750,000, Your Honor. So, ibig mo sabihin, yung 18 million na yan, overpriced pa yan. Yes, Your Honor, may nag-overprice po. So, magkano is ang actual, dyan? Magkano zonal value dun sa area, more or less? Magkano yung price per square meter dyan? Wala po idea that time, Your Honor. Yung market value lang po dati, Your Honor, mas mataas pa. Pero, bakit yung 16 million na amount, sa'yo lahat na ibigay? Ikaw ba ang leader ng mga ahente? Yes, Honor. Actually, ako po yung naging facilitator and paymaster doon sa bentahan. Kausap ko po kasi yung may-ari that time. Actually, 3 years po ito in the making bago na benta. Kaya po, yung may-ari nag-agree na bigyan siya ng at least nasa 10 million, Your Honor, para okay na siya sa 10 million para ibenta yung property niya, Your Honor. So, hindi lang 100,000 ang kinita nyo. Yes, Your Honor. May additional pa po doon, Your Honor. Yun nga sinasabi ko sa iyo. Kasi nagtataka kami, kung may minus mo yung capital gains, i-minus mo yung commission, yung 5% commission ng mga ahente. Tapos ngayon, sinasabi mo, overprice. So, ibig sabihin, ganun kalaki ang tiwala sa iyo ng may-ari dahil sa iyo pumasok yung pera. Yes, Your Honor. Kasi po, matagal na po talaga nilang pinabebenta yung property, Your Honor, basta mabenta po. Okay. Anong year yan nabenta? 2022, Your Honor. Anong year yung na-incorporate yung Lucky South 99? 2023, Your Honor. 2023. And during that time... May I correct, Your Honor? Sige. Yung na-incorporate po yung Lucky South, Oo. based dun sa nakuha namin documents, Your Honor, is 2019, Your Honor. 2019. Opo. Then yung pangalan po namin, nanakaw po nakuha po nila ng 2023, Your Honor. 2019 na incorporate yung Lucky South, 2023 kamo ninakaw yung pangalan nyo. Yes, 2019 na incorporate Ibig sabihin yung mga pangalan nyo ay nasa Lucky South na 2019, hindi mo pa nabibenta yung lupa. No, Mr. Your Honor, ang incorporator po talaga ng Lucky South, if you check the document, Your Honor, is sila Miss Mascareñas,
po ang mga incorporator. Sila pa yung original incorporator. Then kami po, nanako yung name namin, nilagay po nila kami as shareholder and officer po noong 2023. Your Honor, September 2023. In that document, dun sa incorporation papers ng Lucky South, tumatama yung inyong TIN number eh. Tumatama rin yung inyong signature. So, ibig sabihin, kayo ang pumirma at kayo rin nagbigay nung TIN number. Kasi tama yung TIN number eh. Your Honor, nasa statement na po namin, nag-file na po kami ng complaint na tama po yung TIN number at nakapag-sign din po kami doon sa photocopy nung ID namin because isa po yan sa nirequire sa amin na as investor na i-present sa kanila, ibigay sa kanila. Okay, BIR, TIN number daw nila ay ginamit o ninakaw at inilagay doon sa incorporation papers ng Lucky South 99. Dalas bang nangyayari yan sa mga TIN numbers? No, Mr. Chair. TIN numbers are not usually used by other people because they are not public information. O yan, kagaya niyan. Ang BIR nagsabi, imposible na manakawan ng TIN number. So, ibig sabihin, ikaw nagbigay ng iyong TIN number. Yes, Mr. Chair, hindi naman po namin dinida na yun. Yun po yung kasing ni-require sa amin ni Dan de la Cruz, which is inadmit naman po ni Ms. Casiong nung time na kita mo ha. Sinabi mo, ninakaw yung identity nyo at ginamit pag-incorporate ng Lucky South 99, hindi ba? I think hindi po kami ang nag-incorporate, Mr. Chair. Kami po ay nilagay nila nung September 2023 doon sa dokumento nila nung pinalitan po nila yung 5 existing na officers nila at ginawa po nila yon na 3 officers na lang plus si Miss Baterna po. I think sila po ang makakasagot nun na nung dokumento na yun kung anong ginawa nila. Paano magiging accurate yung TIN numbers na inilagay doon sa incorporation papers kung hindi galing sa inyo yun? Eh kayo lang naman nakakaalam nun. Yes, Mr. Chair. Yun nga po, binigay namin yung dokumento namin kay Mr. Dan de la Cruz, including the TIN number na and ID para po doon sa as investor po kami nung sabi niyang itatayong korporasyon. Ayun. So pumayag kayo. Pero hindi ninakaw yung identity nyo. Dahil may consent kayo, the fact that you have given your TIN numbers and you signed the documents, pumayag kayo dahil sinabi sa inyo ni Mr. Dan de la Cruz ba? Yes, Mr. Chair. Na maging investor kayo dito, kikita kayo. Hindi ninakaw ang identity nyo. Kasi ang depensa mo, ang sinasabi mo, pilit, na hindi nyo alam na ginamit inyong mga pangalan sa pag-incorporate itong Lucky South 99. Hindi po sa pag-incorporate, Your Honor. Inilipat po nila yung, ginamit nila yung pangalan namin, inilipat sa amin lahat yung share nung dating mga may-ari without our consent, without our knowledge, Your Honor. Mukhang... Kung makikita po niyo yung dokumento, Your Honor, if I may, Your Honor. We ask you to submit documents to the committee secretary tungkol dyan, hindi ba? Yes, Your Honor, meron na po kami sinubmit and makikita niyo po doon sa documents, forged po lahat yung pirma namin doon sa director certificate and doon po sa ginawa nilang amendment, iba na po yung nakalagay din po doon sa amendment na pinail nila sa SEC Tarlac na nakuha namin documents sa SEC Makati na forged po lahat yung pirma namin doon. At the same time, pinalalabas po nila na kami na raw po yung officers as of November 2023, Your Honor. And yun din pong notary, upon filing po ng kaso against kala Ms. Baterna and Ms. Casiong sa Angeles City, we confirm na yung notary po doon na ginawa nila is fake din po and hindi siya commission ng Angeles City. Kasi po doon yung notaryo. Fake? Yes, Your Honor. Wala daw pong existing na ganong commissioned lawyer doon sa Angeles City, Your Honor. Mr. Chair, may I? Ronaldin, narinig mo yung sinabi ni Mr. Linsangan
na kayo ay magkakasama bilang incorporator dun sa Lucky South 99? Yes po, Mr. Chair. So doon sa papeles ba, nakikita mo yung mga papeles? Nakita mo ba yung pangalan ni Mr. Linsangan? Parang nabasa ko po minsan. Si Mr. Chua? Di ko na po matandaan, Mr. Chair. Sino yung meron pa isa eh? Mr. Ang, Miss Edwin Ang, Your Honor. Mr. Ang, si Mr. Ang, Edwin Ang. Parang yung kay Linsangan po medyo familiar. Mr. Chair, if I may. Sige. Yes, Mr. Chair, Congressman may I? Abante. Yes, kayo po yung tatlo, Mr. Chair, yung tatlong nasa hearing namin, I think it was the first time, Yes, Mr. Chair. yung tatlo na pinakontempt ko pa nga kayo, winidraw ko lang, di ba? Yes, Mr. Chair. So, kumusta na, Mr. Chair, yung kaso na inyong final laban po sa talagang incorporator ng Mr. Chair, yung po Lucky sa... South 99? Mr. Chair, doon po sa Makati, submitted for resolution na daw po. Then, doon po sa Angeles, wala pa po kaming nare-receive kung meron na po kaming hearing. We filed that last August 15, noong time pong may first Quadcom po sa Pampanga. Andun po kami naman sa court ng Angeles City para mag-file ng second case against them. Mr. Chair, anong demanda ang final ninyo? Anong demanda at ilang demanda, Mr. Chair? Mr. Chair, doon po sa Angeles City po, we filed falsified documents and forgery. Kay Edwin Ang po is 3 counts. 4 counts po kay Mr. Edwin Ang. 4 counts ng alin, Mr. Chair? Falsified documents, Your Honor. Sa akin po, 3 counts. Yung Mr. Chua? Mr. Chua, 3 counts din po, Your Honor. Yan ay sa Angeles lang, Mr. Chair. Yes, Mr. Chair. Doon po naman sa Makati. Sa Makati po, ganun din po, Your Honor. We filed case sa Makati is use of falsified documents because they filed it in Makati SEC, Your Honor. Okay, Mr. Chair, sino yung dinemanda ninyo? Sino sila? Ilan sila? Anong kanilang mga pangalan? At anong kanilang posisyon sa Lucky South 99? Yes, Mr. Chair. First, the Lucky South, represented by Ms. Cassie Ong. Therefore, si Cassie Ong ay kasama sa inyong demanda. Yes, Mr. Chair. O ibig sabihin, Mr. Chair, kayo, pwede kayong maging witness dito na sinasabi ninyo, Mr. Chair, na si Cassie Ong, alam niya na Pogo Hub ang Lucky South 99. Mr. Chair, yun po yung ang binanggit lang po niya during the video. Yes or no lang yan eh. Ang tatanong ko sa inyo, alam niyo ba? Sapagkat dinemanda niyo si Miss Cassie Ong eh. Di ba? O, Mr. Chair, so ibig sabihin, alam ninyo na si Miss Cassie Ong ay kasama doon sa Lucky South 99 sa pag-operate ng Pogo. Yes, Mr. Chair, nalaman na lang namin po sa news, Your Honor. Okay, ibig sabihin, naniniwala kayo na si Miss Cassie Ong ay kasama. Yes, Mr. Chair. Okay, by the way, I would like to say, Mr. Chair, that upon checking, Mr. Chair, Yes, Co-Chair Abante, please proceed. upon checking on Miss Cassie Ong, her blood sugar is 167, which is above normal. Now, I am diabetic for 45 years. I know what is normal, above normal, and low blood sugar. Oh, and by the way, also, Mr. Chair, the blood pressure of Miss Cathy Ong is also normal. Mrs. Congressman, Chairman Abante, with the intelligence, the doctor is now briefing Chairman Barbers, and let us ask the doctor to. Yeah, I'd like just to manifest this, Mr. please Chair, proceed. because
we do not want that, we'll have a wrong notion of Ms. Cassie Ong. No? Anyway, I'd like to continue my question. Your manifestation with regards to the medical situation of Ms. Cassandra Ong is duly noted. Please proceed. Okay. So, inyong binabangkit, Mr. Chair, Mr. Chua, Mr. Linsangan, na itong si Cassie Ong ay talagang involved sa Pogo Hub. Yes, Mr. Chair, based do sa mga nakita naming news, Mr. Chair. Okay. Palagay nyo, ilang taon na siyang involved sa Lucky South 99? Ilang taon na? Mr. Chair, wala po kaming idea. Ngayon lang po namin nakuha yung information. Okay. Kailan po kayo naging incorporator na hindi nyo alam? Nung nakuha po namin nung June 28, Your Honor, yung documents from SEC June Makati. 28, ano pong year? 2024, Your Honor. Doon nyo lang nalaman na kayo po ay naging incorporator na hindi nyo alam. June Yes. 28, 2024. Yes, Mr. Chair, nung nakita na po namin yung documents na ni-request namin sa SEC, Your Honor. Well, kailan kayo naging empleyado ng Lucky South? Never, Your Honor. Kung never po, paano kayo nakilala nung tunay na incorporator ng Lucky South 99? Paano kayo nakilala at paano nalaman ang mga pangalan nyo? Mr. Chair, through Mr. Ryan Chua, Marion Chua, Your Honor, na-meet niya si Dan de la Cruz. Kayo po, kayo Mr. Chua, Mr. Chair. Na-meet ninyo, sino po na-meet nyo, Mr. Chair? Good evening, Mr. Chair, Your Honor. Na-meet ko po si Mr. Dan de la Cruz way back before pandemic time. Okay, sino po yung Dan de la Cruz nung na-meet nyo siya, Mr. Chair? Bumibili lang po siya sa akin nung paninda ko na Battle Tuyo. And nalaman ko lang din po na parang tauhan po yata siya ni Miss Cassie Ong. Kasi nung nag-meeting po kami nung November 2023, nabanggit po niya ulit na ang boss niya po is si Miss Cassie Ong. Therefore, Mr. Chair, ang kumuha sa inyo na incorporator, nilagay ang pangalan nyo na hindi nyo alam, si Miss Cassie Ong. Ganun na po, Mr. Chair. Through Dan de la Cruz, nakuha niya yung pangalan namin. Okay, Mr. Chair, nakita natin na pinapatunayan po ni Mr. Linsangan at Mr. Chua ang nag-recruit sa kanila na hindi nyo alam ay si Cassie Ong through Mr. de la Cruz. Yes, Mr. Chair. Okay. Yun lamang po, Mr. Chair. Salamat. Thank you, Chairman Bante. Mr. Chairman, can I proceed? Please proceed. Thank you, Mr. Chairman. Anyway, Mr. Chairman, just an admin matters before I ask Ms. Cruz. Just this morning, Mr. Chairman, we moved to issue subpoena for the AFAB with regards to the First Bataan Mirabilis Corporation. And COMSEC inform us that they have received the document last August 28. So the motion, Mr. Chairman, and duly approved by this committee is hereby withdrawn, Mr. Chairman. Next, Mr. Chairman, we also issued a show cause order for Alice Go. And the status now is Miss Alice Go is in the custody of the Indonesian authorities. And Mr. Chairman, instead of a show cause order, we will just ask the Senate to allow Miss Alice Go to be present in the next hearing, Mr. Chairman, upon arrival in this country, Mr. Chairman. COMSEC, please take note. Thank you, Mr. Chairman. Now, Mr. Chairman, I will just like to apologize once again to Ms. Cruz. Ms. Cruz, kasi yung mga tanong po namin is related to Ms. Cassandra Ong. And unfortunately, nandito po yung doctor that will inform the committee and all the resource person on the status of the medical situation of Ms. Cassandra Ong. And also to the allegedly former incorporator of Lucky South 999, Julian Linsangan, Marichua. Where's pala? Saan pala si Si Edwin Ang. You're present. Anyway, I have a question to you in relation to Cassandra Ong.
So I cannot ask you, as of now, the details. But let me just ask you, yung Cruz, Si Mr. Dan de la Cruz po. Dan de la Cruz. Opo. Kasi nung last previous hearing, sabi nyo hindi nyo siya masyadong kilala. Tama? Yes, Your Honor. Na-meet lang po ni Marion Chua as Yun ang problema. You file a case against Dan de la Cruz, but you not know the circumstances of such person. And you give him all your personal data information. Nakakapagtaka naman yun, Mr. Linsangan. Now, if this committee will invite Mr. De La Cruz, ano po yung address niya? Saan natin makikita? Nowhere to be found, but of course, you file a case. Pero dun sa case niyo ba, may address niya? In-address lang po namin doon sa address ni Miss Casiong pa rin. Sorry? In-address po namin sa address ni Miss Casiong. Hindi yun nga ang problema eh. Because you're saying na all those documents, binigay niyo sa kanya na hindi niyo nga siya kilala. Di ba? Kaya, Mr. Chairman, maybe in the next hearing, I will ask Cassandra Ong in regards to that certain De La Cruz. And as of now, I don't believe in your story. You know? Kasi bibigay niyo yung information, personal information niyo with the person, hindi niyo kilala. Kahit ano pang circumstances, you don't know the person, you don't know the address, he's telling you na you are being recruited by Cassandra Ong. Well, in fact, that time siguro, hindi niyo pa kilala si Cassandra Ong. Yes, Mr. Actually, last hearing, Your Honor, he admitted na kilala po niya tao daw niya si Dan de la Cruz, Your Honor. Pero what I'm saying is, binigay niyo eh. Hindi niyo pa kilala yung tao. That's why kailangan ko tanungin si Miss Cassandra Ong in your presence. Para malaman natin kung sino nagsasabi ng totoo sa inyo. Yes, Mr. Chair. Di ba? Yes, Mr. Chair. Okay, thank you. Now, Mr. Chairman, to Miss Cruz po. Miss Cruz, kasi yung mga questions to be asked to you should be answered by Miss Cassandra Ong with regards to the sale, to the sublease agreement, and of course, kay Miss Baternas, saka kay Mascareñas po. Kasi Miss Mascareñas was the first person that signed that sublease agreement representing Whirlwind. Pero backtracking, ay sinasabi niyo po noong nakaraan, there is no such thing as the board resolution and there is no such thing as lease agreement with Whirlwind, di ba? Tama po? Opo, wala po kaming lease agreement with Whirlwind Corporation. Kahit ano pong lease agreement, wala po kami. Pero your purpose for that property of yours is sale. Tama? Mr. Chair, pwede po pakiulit yung question po. Hindi po renta, but the purpose of the family is to for sale, the land. Yes, Mr. Chair. Oh, anyway, since Cassandra Ong is not present, pag-usapan po natin yan. Sorry talaga, kasi out of control natin yung nangyari sa kanya ngayon. And sabi ko nga, nandito yung doktor to explain to us the present medical status of Miss Cassandra Ong. Sorry po talaga. Mr. Chair, sa mga sulat po namin, humihingi po kami ng permiso sa inyo kasi sa September 9 to 18, out of the country po kaming magkakapatid dahil po dun sa mother po namin. Duly noted po, natanggap po namin yung letter nyo ahead of this hearing. Nung nakaraan po, natanggap na namin. And just in case, the hearing will be set na wala kayo, okay lang po. And we'll just reset it na nandiyan kayo, nandiyan din si Cassandra Ong. Thank you po, Mr. Chair. Mr. Lacerna, hindi pa po tayo tapos. Kaya lang medyo, I don't know if some of the members will ask a question pa. Yes. In the list, Kong Zia and then Congresswoman Mika Sonsing.
Meanwhile, Mr. Chairman, doon lang po muna. Okay, thank Thank you, you. Congressman Paduano. Kidding aside, Mr. Chair. May Yes, I? Congressman Abante, and then Congresswoman Jinky Luistro, and then Congresswoman Garin. I just would like to make a manifestation, despite the fact that Ms. Cassie Ong is no longer fit to face this committee, that in questioning her, Mr. Chair, that she has consistently lied in this committee. And then when we asked Mr. Linsangan and Mr. Chua, they actually said that Ms. Cassie Ong is actually involved in Pogo, which, of course, Ms. Cassie Ong has consistently denied, Mr. Chair. So I just would like to make that manifestation. Okay, thank you, Congressman Abante. Congresswoman Luistro. Mr. Chair, I wish to confirm from our committee secretariat if we have issued an invitation to Duan Ren Wu because Cassandra Ong kept on mentioning his name as the one who is the big boss in Lucky South. Have we invited him? And considering, Mr. Chair, his non-appearance, may I move that a show cause order be issued against Duan Ren Wu. So move, Mr. Chair. Okay, there's a motion to issue a show cause order to one. Oh, there is already a show cause? So there is already a show cause order because we've been inviting him. Therefore, with the manifestation of the committee secretary that a show cause order has been issued already, then may I move that a subpoena ad testificandum be issued to Duan Ren Wu. So move, Mr. Chair. Second. There is a Second motion to issue a subpoena ad testificandum to Mr. Wu. Yes, Mr. Mr. Wu. Chair. Mr. Wu and Julie seconded. Hearing no objection, the motion is carried. Mr. Chair, one more thing. Mr. A.J. De La Serna mentioned about the property, the solar plant in Cebu. May I request for a copy of the property with the LRA as well as the articles of incorporation, if it is a corporation, with the Securities and Exchange Commission, Mr. Chair. I wish that the invitation be addressed to the LRA for the title, the tax deck for Cebu City, and the articles of incorporation addressed to the Securities and Exchange Commission. So move, Mr. Chair. So SAC and LRA, please comply. There is a motion to compel LRA and SEC to submit to the committee the documents being asked by Congresswoman Luistro. Is there any second? Julie seconded. Good evening, Mr. Chair, Your Honors. May the LRA be... Hold on. Julie seconded, and hearing no objection, the motion is carried. Yes, may I know your name, Attorney? Attorney Elizalde, Your Honor. I'm sorry? Attorney Elizalde of the LRA. Attorney Elizalde of? Of the Land Registration Authority, Your Honor. SEC. LRA. LRA. Yes, please proceed. Yes, sir. We shall provide the document which you require from us. Oh, you have already provided? We will provide, Your Honor. Okay, Mr. thank you. Chair. Thank you. Thank you SEC. SEC. Mr. Chair? So, COMSEC, please coordinate with SEC. Did you hear the request of Congresswoman Luistro? Can you please reply by not just by nodding to the committee? Good evening, Your Honor. I am Attorney Heo Lalabraba of the Securities and Exchange Commission. We will comply with the order of the Quad Committee, Okay. Your Honors. Mr. Chair? Okay, we need those documents before the end of this week. Mr. Chair? SEC and LRA. Thank you. Mr. Chair, for record purposes, may we request Mr. De La Serna to please restate the name of the company again in Cebu. Mr. De La Serna,
Northern Cebu Renewable Energy. Northern Cebu Renewable Energy Corporation. Renewable Energy Corporation po. Corporation. I can text it to the ComSec po. Okay. I can send it to the ComSec po, Mr. Chair, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. Okay, thank you, Thank you, Congressman. Mr. De La Salle.